Kamusta kayo? Pag-usapan natin ang isang panukulang batas na pwedeng direktang makaapekto sa buwan ng budget nating lahat. Ito ang Senate Bill 2970. Titingnan natin kung ano ba ito at kung paano nito pwedeng gumaan ang bayarin mo. Siguro na itanong nyo na rin to sa sarili nyo, di ba? Habang tinititigan ng bill kada buwan. Well, yan mismo ang problemang gustong solusyonan ng batas na pag-uusapan natin ngayon. Okay, so unahin natin ang problema. Kasi para maintindihan natin ang solusyon, kailangan nating malaman yung ugat at lumalabas na hindi lang pala ito tungkol sa kung gaano karaming kuryente o data ang nagamit natin. Alam nyo, ayon mismo sa mga nagpanukala ng batas na to, yung issue mas malaki pa sa personal nating pasanin. Isa raw itong pambansang hamon. Sinasabi nila na ang mahal na kuryente ay isa sa mga malaking balakid sa pag-angat ng ekonomiya ng buong bansa. At dito pumapasok itong numerong ito. 12%. Yan ang Value Added Tax o VAT. Ito yung nakapatong sa binabayaran nating kuryente at internet buwan-buwan. At yung 12% na yan mismo ang target na tanggalin ng panukalang ito. At ang epekto raw nito, ayon sa panukala, ay parang domino. Pag mataas ang gastos, humihina ang pasok ng investment. Tapos, tumataas ang presyo ng mga bilihin. Sa huli, bumabagal ang pag-unlad. At sa usapin naman ng internet, mas maraming Pilipino ang napag-iiwanan sa digital na mundo. Okay, so ngayong mas malinaw na ang problema, silipin naman natin yung solusyong inihahain. Dito na papasok ang Senate Bill 2970. So itong panukala na to galing kay Senator Francis Tolentino at napakalinaw ng misyon, alisin ang 12% VAT sa kuryente at internet. Ganon kadiretsyo, simple pakinggan pero ang potensyal na epekto nito, malaki. Pero teka, para lang sa mabilisang recap, ano nga ba itong VAT? Well, isa itong consumption tax. Sa madaling salita, buwis yan sa mga binibili nating produkto at serbisyo. At tayo, bilang end user o huling gumagamit, tayo ang sumasalo sa bayarin yan. Ang mahalagang tandaan dito, dalawang serbisyo ang target ng exemption. Kuryente at internet. Dalawang bagay na sa totoo lang, hindi na luho ngayon, di ba? Talagang pangangailangan na sa ating modernong pamumuhay. Okay, paano naman to gagawin sa legal na paraan? Para mangyari to, kailangan talagang i-amyenda o baguhin ang mismong National Internal Revenue Code natin. Ito na siguro ang pinakasimpleng paraan para makita yung pagbabago. Sa ngayon, yung kuryente at internet, kasama yan sa listahan ng mga bagay na may 12% VAT. Ang gusto ng panukala, ilipat sila sa kabilang column sa listahan ng mga VAT exempt. Ganun lang. Sa madaling salita, wala nang patong na VAT. At ngayon, sa parteng siguradong pinakahihintay nating lahat, ano ba talaga ang magiging epekto nito kung sakaling maging batas? Ano yung ipinangakong pagbabago para sa atin at para sa buong ekonomiya? Itong quote na galing mismo sa explanatory note ng panukala ang naglalagom ng lahat. Ang ultimong layunin daw ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay para mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbawas sa kanilang mga pasanin. So, ang lohika sa likod nito ay parang isang economic chain reaction. Step 1, alisin ang VAT. Step 2, dahil dyan, bababa ang bill natin sa kuryente at internet. Step 3, mas malaki ang matitirang pera sa bawat pamilya. At Step 4, yung ekstrang perang yan, kapag ginastos, iikot sa ekonomiya at magpapasigla nito. Pero hindi lang ito tungkol sa pera sa ating mga bulsa. May mas malawak pa raw itong epekto sa pagiging isang digital Philippines. Isipin nyo, mas abot kayang internet para sa online classes, mas madaling remote work para sa mga empleyado, at sa kabuuan, isang bansang mas handa sa mga opportunities ng digital age. Okay, para sa huling bahagi natin, i-connect natin ang lahat ng to pabalik sa'yo, sa ating lahat. Ano ba talaga ang practical na ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Kung susumahin, ang pinakamahalagang takeaway siguro ay ito. Isang potensyal na 12% na bawas sa dalawa sa pinakamalaki mong buwanang bayarin. Para sa isang pamilya, malaking bagay yan. Pwedeng pandagdag sa pagkain, sa edukasyon o sa ipon. Para naman sa isang negosyo, bawas gastos yan na pwedeng gamitin para lumago pa. At dito natin tatapusin, pero may iiwan akong tanong sa inyo. Nakasentro kasi ang buong panukala sa isang malaking ideya, na ang pag-alis ng buwis ang pinakamabisang paraan para sumigla ang ekonomiya at maging konektado ang lahat. Pero, eto na nga ba ang pinakamahusay na solusyon? Isang tanong na mahalagang subaybayan natin habang umuusad ang diskusyon sa panukalang batas na ito.